Nasa linya natin mga kapuso, Saksi sa Double B! si Dr. Sir Percival Peña Reyes, ekonomista po ito. Ito'y gusto natin malaman, ano ba ang punto de vista ng mga ekonomista dito sa balak at sa plano na ibaba from 12 to 10% ang value-added tax. Hello po, Professor. Magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Hello, good morning. Happy New Year po. Happy Sir New Year Happy Joel. New po. Year. O maganda po bang balita para sa mga ordinaryong mamamayan muna bago yung gobyerno? Yan. Yung ibaba sa 10% ang value-added tax from the current 12%, Professor. Ito po ba ay, Yes. totoo ba yung pangako ng panukalang batas na tataas yung purchasing power o yung kakayahan na may bilhin ang pera ng sambayan ng Pilipino pag naibaba sa 10% ang VAT? And eventually, gaganda ba ekonomiya dahil mapupunta sa ekonomiya po yung Iikot. iikot po yung pera sa ekonomiya. Yes, very interesting question po, no? Especially now that people really are incensed, no, by what's happening, no, yung mga corruption scandal, etc. That many would feel really, no, that it would be better, no, if the purchasing, no, the spending, no, would be left with the people's hand. Mm. Oo, no? It might sound appealing, really, no? I can understand that. No? It's a way of easing the burden on consumers especially. But kung tatanungin nyo yung punto de vista ng mga ekonomista, and I think colleagues have weighed in on this, they have warned really of several significant risks. Appealing tong pag-usapan, makakatulong daw sa ordinaryong tao, sa consumer. No? Pero very risky ito. No? So yung major concerns na dapat nating tignan, yung unang-unang revenue loss na pwedeng maidulot nito. No? So yung mga calculations na nababasa ko nga, 330 billion per year roughly in foregone revenue, which is about 1% of GDP. And kung iikunin mo yan, it would even exceed 1 trillion pesos kung paabutin mo to ng 2030. Okay? Pwedeng fiscal deficit mo, lumala. Okay? Yung consolidation efforts natin sa paglilinis bahay natin, magiging malaking problema yan. Okay? Pwedeng magkaroon ng tendency to borrow again. Mangungutang na naman tayo sa labas. And because of that, pag hindi natin ma-manage ng maayos din yan, pwedeng magkaroon ng credit rating downgrade, which would of course affect yung yung attractiveness natin as an investment destination. Okay, there could be reduced funding for public services, yung less money for healthcare, education, okay, and other services that are crucial. Okay, so yun nga, all told, itong pag-lower ng VAT to 10%, okay, it might provide itong short-term na relief, especially for consumers. Okay. Pero yun nga, kung ekonomista ang tatanungin mo, kailangan natin timbangin to ng maigi. Kasi it will carry significant risk as well. So yun nga, yung mga nabanggit ko, major revenue loss is one thing, a bigger budget deficit, okay, higher borrowing costs, okay, potential downgrades and pressure on public services. Unless, of course, we are able to offset these things by strong policy measures. So ano ba yung pwedeng gawin na Pwede ba offsetting tayo measures magpalit? Palitan natin ng ibang paraan ng pagbubuwis. Kung mawawalan tayo, Yes. 331 330 billion ang pwede 330 mawala billion sa ang atin maaaring kada mawala taon. sa atin. Paano natin babawiin yon? Through new taxes siguro, probably with yung mga Yes. wealth tax Those siguro. are Kaya the- ba ng wealth tax yan, Opo. Dr. Reyes? Those are things that the DOF can explore, yung other compensating revenue measures. Oo, so closing yung mga tax loopholes,
broadening other tax bases, they can explore these things eh. Okay? So, definitely, Or Professor, do spending reforms or deep cuts, no? Yun nga lang, pag sinabi mong deep cut, you're going to cut on spending on other things. so definitely, Doctor, hindi pwedeng tatanggalan lang natin ng 2% yung value-added tax natin ngayon, tapos wala tayong ipapalit na panibagong pagbubuwis. Kasi mas mabigat ang dapat, epekto kesa dun sa magiging positibong epekto nito sa consumers. Yes, it seems to be that way, no, that yung risk niya mas malaki. Opo. Unless, of course, you do other things to compensate for it. Kaya yung kailangan talaga na mag shape up, no? Maglinis bahay, no? Yung spending reforms, no? Na talagang dapat mas transparent and accountable pagdating sa paggastos. Okay? Kasi Pero parang- lahat ng mga nakikita natin, hindi naman natin alam talaga saan napupunta yung buwis. Opo. Pero Bakit Doctor, ito lang those projects, etc. ito lang po ang sense ko doon. Parang dapat nating unahin yung linis bahay bago natin galawin yung value-added tax kung sakali at Kasi- maghanap ng pagkamalit. Kasi baka yung ating ipapalit, mawawaldas din na mawawaldas. Parang gripo lang na tumutulo ang buwis mo. Hindi mo nalalagay sa tamang paglalagyan kasi hindi pa linis ang bahay mo. Nandun pa rin yung corruption issues, yung tax leakage and all. Tsaka doon sa paglinis mo ng bahay, Weng, baka meron na Matagal tayong yun. tsaka meron na tayong benepisyo makukuha doon dahil pagka nilinis natin ang bahay, ibig sabihin makakatipid po tayo dahil wala akong mananakaw. Yes, those are also very interesting points, no? What you mentioned, no, Ma'am Weng and Joel, no, na yan, kailangan, kasi itong crisis natin ngayon, this is a crisis of trust. Eh. Kailangan mabalik yung tiwala sa gobyerno na yung pinaghihirapan na iambag ng ordinaryong tao na lumalaban ng patas sa buhay at nag-aambag ng patas, no? Yung hard work sa tax na binibigay niyo. No? Na talagang ginagawa niyo yung trabaho niyo na hindi nawawaldas yan. Tsaka parang ang hirap po magpataw ng bagong buwis kahit halimbawa bawasan mo yung VAT. Pero magpapataw ka ng buwis tapos hindi po na-resolve yung Pambawi issue ng mo, corruptions. Di po ba? Totoo yan. Tama po. No? Kasi, hindi lang naman mga Pilipino ang tumitingin dito eh. Pinagmamasdan din tayo ng buong mundo. Kaya yung mga investor, yung confident na dapat natin sa kanila, no? I-build, no? These things, no? Kailangan may makita talaga na mapanagot dito, makulong. May pinapangako sila na ganyan na itong skandalo na to naging masyadong garapal, masyadong malaki yung naging epekto niya. Kaya yun yung dapat natin Kasi nasabi ni Professor Reyes, Weng, unahin muna ang reformang politika at ang ekonomiya ay susunod na. Totoo yan. Ganun lang kasimple po yun. Professor, salamat po sa oras po ninyo. Magandang umaga po Thank sa inyo. you. Ganda nung usapan Thank niyo. you very Salamat much. po. Thank you. Happy New Year. Happy New Thank Year you. po sa inyo. Si Dr. Sir Percival Peña Reyes, ekonomista, mga kapuso.